Nanalo ang Lakers kontra sa Phoenix Suns ngayon. Tinalo naman ng Timberwolves ang Houston Rockets kaya may 1 game advantage ngayon ang Lakers kontra dito sa Houston Rockets sa 4th seed papasok ng playoffs. Nakabalik na rin si Smart sa lineup nila mula sa 9 games absent nito. Mas nagkaroon ng katulong itong si LeBron at nagkaroon ng maayos na rotation yung mga yan. Kaya lumilitaw yung pagiging defensive leader talaga nitong si Smart. Malaking tulong sa depensa ng Lakers yung pagbabalik ni Smart at Jake LaRavia rin dahil pareho silang mahusay sa pagkuha ng steals. Pareho silang may average na mahigit sa 1 steal per game kaya tumataas ang defensive intensity nila. Mas aggressive ang Lakers kapag sila yung nasa loob ng court. Kapag nasa court kasi si Smart, ang Lakers merong 110.9 defensive ratings. 110.9 points lang ang pinapasok nila per 100 possession. Si JJ Redick mismo ang nagsabi naman na he's ready to go. Excited si Redick na makabalik nga raw talaga si Smart sa rotation. Lalo na sa huling parte ng regular season games nila na mismong nakita naman ngayon na sobrang effective talaga. 5 rebounds, 7 assists, 2 steal, 1 blocks kontra sa Suns. Sobrang effective sa depensa si Smart. Nahirapan ng sobra dyan ang Suns. Bumagsak ang shooting nila sa 26 to 77, 34% lang ang efficiency nila sa field. 7 to 40 naman sa 3-point area, halos 17% lang ang nagawa nila. Isa pa, may 7 steal ang Lakers sa game na yan at halos 23 turnover ang nakomit ng Suns. Kahit wala si Luka at Reeves na offensive star ng Lakers, hindi sila naubusan ng opensa dahil maraming players ang tumulong sa scoring. Hindi lang si LeBron ang inasahan nila. Si Kennard may 19 points, 6 to 12 shooting, mas reliable shooter kahit may pressure. Ginagamitan na nga yan ni Dillon Brooks ng pinagbabawal na teknik Si Hachimura may 13 points, 4 of 8 na shooting, mas naging efficient at control sa field goal. Si Ayton may 10 points, 5 rebounds, samantalang si LeBron ang nag-lead sa team offense nila, 28.6 rebounds, 12 assists. Talagang overall stats na aasahan si LBJ dyan. May balance sa perimeter at inside scoring, mas maayos na ball movement mula sa opensa at depensa ang nangyari sa kanila ngayon. After ng game nila kontra Suns, lumakas pa yung loob nitong si Redick na punahin yung mga media at analyst na masyadong araw minamaliit ang nagiging stretch nila ngayong season. Mali pala, siya pala ang minamaliit dahil nakikita ang araw na hanggang play-in lang at possible hindi ang araw sila makapasok sa playoffs. Masyadong mababa yung expectation sa kanila bago magsimula ang season. Pero ngayon, nakaabot sila ng 50 wins tapos nasa playoffs pa at nasa top team. Malakas ang loob ngayon ni Redick dahil mahigit sa 50 to 52 wins range pa ang maaabot nila ngayon. Isa pa, magkakaroon siya ng reason kung sakali man na malaglag sila sa first round dahil walang Luka at Austin Reeves. Isa to sa pinakamagandang season sa loob ng ilang taon ni Redick sa Lakers. Naging top team sila sa Western Conference race. Ilang bahagi ng season na dumadaan na to. Yan mismo yung hindi inaasahan nga raw ng media, lalo na dahil maraming injuries sa roster nila. Pero kahit papano, talagang nakakahabol sila. Kaya sinabi ni Redick sa post-interview na hindi sila play-in team lang. Kaya nilang makipagsabayan sa mga elite team kahit kulang ang star. Hindi na rin kasi bago naman kay Kennard na talagang maging explosive sa game. Yan din mismo yung ine-expect sa kanya dahil walang Luka at Austin Reeves. At mukhang hindi naman sinayang ni Kennard ang expectation sa kanya sa Lakers. Dahil siya ngayon yung inaasahan sa opensa, sa second unit, katulong pa nitong si LeBron. Kapag nasa court nga raw kasi si Kennard, hindi pwedeng mag-collapse ang depensa ng kalaban. May drive at 3-point shooting yan na magagawa. Kaya lumilitaw na mas nagiging open si LeBron. Mas madali ang driving lane para kay Ayton o Hachimura. Mas gumagana ang offensive structure nila kapag si Kennard ang nagiging floor general nila habang walang Reeves o Luka. Sa 4 game straight kasi nila after ma-injury si Luka at Reeves, si Kennard tumaas ang stats. 13 points per game, 19.3 assists plus 6.7 rebounds per game. Hindi lang scorer, naging primary playmaker bigla yan sa rotation nila.
At malaking bagay nga raw yan dito kay Lebron, hindi masyadong na-overuse ngayon tong si Lebron sa opensa dahil nagiging effective na support itong si Kennard. Isa pa, tumaas ang scoring nila sa second unit kapag si Kennard nga gumagana sa loob ng court. Kaya nakikitang si Kennard ang nagpupuno ngayon sa creation gap ng Lakers sa rotation habang walang ribs. Ginawa niya ang ball handling duties, initiator ng opensa, spacing plus passing combination. Mas stable yung production kahit kulang ang star. Bagong playmaker nga raw ngayon to Unexpected but effective nga raw talaga ngayon itong si Kennard. Kaya nananatiling mataas ang offense kahit depleted ang roster. Siya ang stabilize ng offense habang wala si Reeves o Luka Kaya siya ngayon yung isa sa pinaka-importanting role player nga raw sa Lakers. Papasok ng playoffs Kaya si Kennard ngayon, hindi nga lang daw basta role player. Siya yung emergency playmaker ng Lakers. Siya ang nagpapanatili ng sistema kapag wala yung ibang star player tulad ngayon na walang Austin Reeves o Luka. Kaya ngayon siya yung inaasahan dyan. Siya ang nagpapagaan sa trabaho ni Lebron.